Sa paparating na Cruiserweight Championship sa pagitan ni Unified World Cruiserweight Champion Gilberto Zurdo Ramirez at David the Mexican Monster Benavides. Nagbigay ng opinyon ang Golden Boy promoter na si Oscar De La Hoya kung bakit sa palagay niya nakalalamang ang kanyang bata sa laban. Ari De La Hoya, maraming beses niya nang napanood si David Benavides pati na rin si Zurdo Ramirez. Sabi ni De La Hoya, volume puncher itong si Benavides. Marami kong sumuntok pero hindi purong malalakas. At isa pa, hindi ganoong katibay ang panga nito. Benavides throws a lot of punches. Doesn't throw everything with power. And he doesn't really have a good chin. Ngayon, sa kabilang banda, si Zurdo Ramirez naman po ay kalkulado ang bawat bitaw. Paisa-isang suntok pero bawat suntok malalakas. Tingin daw po ni De La Hoya, isang haymaker lang ang maipatama ni Zurdo Ramirez at magbabago ang ihip ng hangin. Kapag nagkaroon ng palitan ng suntok ang dalawang boksingero, isang solidong suntok lang ang kinakailangan ni Zurdo at matatapos ang laban. Zurdo, on the other hand, takes his time. It's very calculated. But every punch he throws, it's hard. It's got bad intention. All it takes in one exchange, when Benavides is throwing punches and bunches, all it takes is one. That's all it takes. Sa kabilang banda, matapos i-anunsyo ng mag-amang Floyd Scofield Jr. at Sr. na nagpetisyon sila sa WBA upang iutos ang sagupaang Gervonta Tank Davis at Floyd Scofield Jr. para sa WBA World Lightweight title, natanong ang kanilang promoter na si Oscar De La Hoya tungkol dito. Kinumpirma ni De La Hoya na mayroong seryosong usapang magaganap tungkol sa bakbakang Gervonta Tank Davis at Floyd Scofield Jr. Kung ang landas daw na naistahakin ni Kid Austin ay labanan si Tank, sisikapin daw po ni Golden Boy na makuha ito. There will be real talks happening very soon. If Kid Austin wants to go after Tank next, then me as a promoter is what I have to do and get him, right? Pero bilang promoter ni Kid Austin, aminado si De La Hoya na hindi wais na desisyon nito ang asintahin si Tank. Kung si De La Hoya lang daw po ang masusunod, isang laban pang ibibigay niya kay Kid Austin bago tuluyang payagan nitong lumaban kay Gervonta Tank Davis. Pero kung sa tingin ng mag-ama ay handang-handa na silang sagupain ang tangke, ipupush daw po ni De La Hoya na matuloy ang bakbakang ito. As a promoter, I still feel that I would give him one more fight and then go after Tank. But if he wants it right away, let's go. Let's go. It wouldn't be the right decision in my eyes. But if the father and the kid want it, then that's what I'll have to push for. I'm not sure exactly what position or what Tank Davis is doing, but I did hear he does want to fight third quarter of this year. Natanong din si De La Hoya sa ongoing situation nila ng kanyang boksingerong si Virgil Ortiz Jr. Nasa round 2 na kasi ang kanilang legal battle. Noong round 1 nanalo si De La Hoya. At sakaling si De La Hoya ulit ang panigan ng bata sa round 2. Tanong ng reporter, paano aayusin ni De La Hoya at Ortiz ang kanilang relasyon sa pagpapatuloy ng kanilang kontrata? Ayon kay De La Hoya, wala siyang balak tenggahin si Ortiz. Ang maganda raw po sa sitwasyon ngayon ang kanyang team daw po at ang team ni Virgil ay nagkakaroon na ng usapan. Mga usapang sila-sila lang, walang namamagitang mga abogado. Sobrang dami na raw po na nagastos nila sa mga abogado. Kaya ngayon nagkakaroon sila ng mga dialogo ng sila-sila lang. Tumataas ang kumpiyansa ni De La Hoya na maaayos nila ang gusot. The great thing about Virgil and I now is that we have conversations now between our teams. It's not with the lawyers. You know, we're spending a lot of lawyer fee money on lawyers, this, that. We're having a civil conversation now, so I'm very optimistic that we can work things out. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para